Amen. Sabi ko, kinukwento niya po sa akin kasi last month we discussed this among the National 12. I tried to share to them. And then after sharing to them, I know in their face, they're all excited. I know, pag uwi ng mga to, sigurado may gagalawin na to sa simbahan nila eh. And true, sa ating pong in-expectation, and Mar, begin to share to me, Pastor Rian, after I shared the thing to my, yung 144 strategy na yan, sa aking team, in 1 month, when we applied that vision, from 150, naging 300 kami. No, na-double kagad yung members niya. Kasi po, nagiging effective yung consolidation. I want you to believe you need to build your 144 so that your consolidation will be effective. If you are not building your structure, then you will lose a lot of people. Because your church can't carry the volume of people na dinadala sa atin ng Panginoon. That's why no 1728 po, sabi ko nga po get ready, the multitude is coming. Amen? And naniwala po ko lahat po mga pastors ngayon ay naghahanda. Sino po rito yung nakasali doon sa 1728 challenge? Yan, yung lahat po ng nagpa-enroll na magbibuild kayo ng 1,000 members in 3 years, dapat naka-enroll po yung pangalan ninyo. Pag kayo po ang unang naka-build ng 1,000 members, okay, i-confirm ng inyong local 144 leaders at ng inyong primary 12 leaders na totoo yung naging less than 100 to 1,000, kayo po ang mananalo ng 172,800 pesos bilang pabuya, reward. Sabagin natin, reward ba yun o fruit ng kanyang pinagpaguran sa loob ng 3 taon. Amen? Sino po excited kumubra ng 172,000? Lahat po na pastor. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. Now, what I am about to share to you this afternoon is the key. Ito po yung pinakamalaga, yung from 3 to 12 in the next 3 or 4 months. How to complete your cell group from 3 and it will become 12 in the next 3 to 4 months. Tingnan niyo po itong strategy pong ito. Hindi nyo binanggit ko kanina, hindi nyo mabibuild ang 144 kung ikaw at yung 12 hindi marunong mag-complete ng 12. Are you still here? Halimbawa, may 12 ako. Mag-build tayo ng 144. Ako, walang 12, walang mangyayari. Si pastor, nagka-12 na. Okay, good, may 12 ka na. Pero yung 12 mo, walang 12. So, hindi nyo mabibuild ang 144 maliban dun sa bawat isa sa 12 mo marunong mag-complete ng 12. Usually po, maraming nag-G12 ngayon, yung system na to, hindi nila minamaster. Kaya nga, kayo masyadong mag-encounter sa iba't ibang lugar, ito ang i-focus nyo, mag-build kayo ng inyong network of 144. Kung yung bawat 12 ko, maturuan ko how to complete your 12, and then gagawin namin ito ng sabay-sabay in 3 to 4 months. Baka in the next 3, bago mag-December, may 144 ka na, at saka yung wife mo may 144 na. So by next year, yung technology ng how to complete your 12, ipapasa niya na sa kabila. Mag-alaga ka na. Mag-complete ka na ng 12. Then you would realize, yung 1728 in a matter of 1 or 2 years, yung 300 to 350 members mo, pwede na kayo mag-reach ng 3,000 congregation. Alam nyo ba, ibig sabihin ng 3,000 congregation? Sino-sino yung tingnan matutuwa kapag may automatic, lahat ng simbahan nyo, giba. Yan ang number 1 consequence. Tama po ba? Tapos bigla kayong mamahalin ng mga bangko. Alam nyo kung bakit? Yung dating wala kayong pera, bibigyan na kayo kaagad ng credit card ng bangko. Bakit? Pambira, dahil pera ng church na to kasi po, pag may 3,000 members ka na, hindi pwedeng walang pera yon, may pera yon. Tama po ba? Sino po rito gustong umasenso ang finances ng church nyo? Sabi niyo, Pastor, baka magmukha kaming pera Bigyan nyo sa akin. Hindi ka naman puno kong pera. Ako, mukha akong pera. Kailangan ko ng pera Sino magsasabing pastor na hindi niya kailangan ng pera? Amen. Ito na po yung injection doon sa mga solicitor general.
Pag lumago church yun, hindi ka na magsusulisit. Amen po ba? Ha? Pag lumago na ang church nyo, hindi na kayo magmumukhang kawawa. Magmumukha na kayong kahanga-hanga. Amen? Mas malaki tulong sa kahanga-hanga kaysa kawawa. Amen? Sino gustong gumraduate na doon yung lagi ka, naku, may Koreano, dapat mukhang kawawa. O may Amerikano, dapat mukhang kawawa. Alam niyo po, yung mga sakit ng mga Pilipinong pastor, gamutin na natin yan. Alam niyo, gamot dyan, church growth. Amen po ba? So we begin to look into this reality that the first thing that you need to master is to complete your 12 so that you can build your 144. Amen. So ano po yung mga gagawin po natin para matulungan natin ang bawat isa? Okay? Sulat niyo po to, number 1. Okay. Again, when you complete your 12, you start from spiritual preparation. You need to create a spiritual atmosphere. Okay? Ganun palagi. Napansin nyo, lahat ng training ko may spiritual preparation. Pumunta ka kayo sa Conquest, Back to Church Sunday. Lahat po kasi alam ko yung value ng spiritual atmosphere. I really respect that word. If I don't have spiritual atmosphere, wala akong ma-expect. But the moment meron ako yung atmosphere na yan, I can always expect great things from God. So dapat, mamasterin nyo from day 1 hanggang sa future, mahalaga ang spiritual atmosphere. Amen. Number 2, you have to set goals for vision casting. Okay? Mag-set po kayo ng goals para sa inyong vision casting. Hindi po kayo pwedeng gumalaw ng walang malinaw na pinag-uusapan kung ano gusto mo. Tanong sa'yo, ano ba gusto mong mangyari? Ano ba ang goals mo? Ano ba ang vision na gusto mo i-accomplish? Halimbawa, gusto kong mag-complete ng 12 sa loob ng 3 buwan. Okay? Naintindihan niyo ako? Now, tingnan niyo po ito sandali. Ginawa naming illustration, kumuha ako ng whiteboard. Tumuha ko ng isang pastor, sabi ko sa kanya, sagutin mo nga to. 3,569 times 179. Sagutan mo. Manual, walang calculator. Sinulat, sinagot niya. So nakaganyan po siya, pinipilit niyang sagutin. Tapos, yung mga nanonood, sabi ko, tingnan niyo kung tama, baka mali. Lahat naman ng nanonood, kumuha ng calculator. Tapos alam na nila answer, gano'n sila. Mali. Tatawa. Lahat ng nanonood, pinagtatawa na siya, mali yan, mali. Kasi tinitingnan niya yung answer, may calculator sila eh. No? So I made a conclusion na mas madali palang magkwenta pag calculator. Tama. Andali. Sabi ko, ang problema nyo, pag hindi nyo mapalago ang 12 nyo, yung problem, kasi lahat may, ano problem? 3,569 times 179, it's a problem. Tama? So we use calculator, then we have the result. Sana ganyan ang cell group. Gagamitan mo lang ng calculator, lalago na. But ministry is not growing through calculator. You know how you solve the problem of 3 cell member to become 12 in 3 months? Then you have to learn the manual process. Ano ba ang unang gagawin? One by one. Come on, say that word, process. Sino po naniniwala, marami mga pastor ay biktima ng calculator mentality? Tanongin mo yung pastor, paano pag-complete ng 12? In 3 months. Eh di yung 3, ikaw invite ka ng 3, ikaw invite ka ng 3, ikaw invite ng 3, 3 plus 3 plus 3, 9 plus 3, 12. Oh, complete na. Sabi ko, calculator. Tingin mo, ganun kadali yun? Yung pala, ang mga pastor, kaya pala hindi nila makomplete yung 12. Walang matuto sa pag-complete ng 12. Kasi yung pastor, ang pinapakita niya ay calculator mentality. Hindi sila tinuturuan ng mga tamang proseso, magmamanual ka o isa-isahin mo, pag tama ang process mo, tama ang resulta mo. Can I have amen? What I'm trying to give to you from T to 12 in 3 months problem is not a calculator strategy. This is a process. Naintindihan niyo ako? So, ano yung unang process? Magpe-prepare ka muna. Huwag niyong mamadaliin.
Kaya nga nilagay ko, 3 to 4 months yan eh. No? Hindi mabilis mag-complete ng 12 sa inyong akala, 3 plus 3 plus 3. Lahat po gumawa niya, hanggang ngayon walang 12. Subukan mo. Invite ka ng 3, invite ka ng 3, invite ka ng 3. Anong nangyari? Wala. Kasi po, hindi ho nadadaan sa ganun yon. Dapat tama ang proseso mo. So ano ngayon? May goal tayo, may vision tayo. Ano vision natin? Mag-complete tayo ng 12 in the next 3 months. Number 3. Target people for an event. So magta-targeting kayo ng tao dapat. Siyempre, dyan din, magbibilang na rin kayo dyan. Ilan ba target mo? Ikaw, target mo 3, ha? Ikaw, target mo 5. Ikaw, target mo 5. Ikaw, target mo 5. No? 3. Bakit? Gagawa tayo ng event. Ano yun? Alam niyo po ba na pwede kayong gumamit ng basketball, badminton, fellowship, pwede kayong gumamit. Isa sa one of the most effective na nakita kong ginagamit, yung video viewing na gagawin sa bahay. Yung mga courageous movies, Facing the Giants. Ito yung mga Christian movies na dadalhin nyo lang sa bahay ninyo at sasabihin mo dun sa 3 cell member mo, magdala ka ng 5, magdala ka ng 5, ako din 5, so bali 20. Maghahanda lang ako ng barbecue at spaghetti, manonood tayo doon. Naintindihan niyo ba ako? Okay lang gumastos kaysa yung mayat maya kayong gumagastos. Isang gastos pero shoot. Naintindihan niyo ako? So mag-target tayo ng tao. Turuan nyo sila mag-target. Kasi po, pag nag-target tayo ng tao, ipapag-pray natin yung tinatarget natin. So ako sa leader, ano pangalan ng 5 mo? Ano pangalan ng 5? Ikaw. So lahat kami maglagay ng pangalan. Yun na po yun. Magpe-pray po kami. Pagpe-pray namin po yun. Now, habang pinapanalangin, mayroon ng clear target, may pinapanalangin na ano yung number 4. Number 4, begin to connect, to develop relationship to your target. Okay. Begin to connect to develop relationship to your target. Siyempre, pag inimbitahan mo yan, kung wala kang relationship, baka hindi sumama. May 5 kang ang target, ayaw naman sumama, di bokya ka. Dapat, yung tinatawag dito, yung target mo, turuan mo ang 12 mo o yung disciples mo na magkaroon ng relationship. Usually, napansin ko, pag ang tao ini-invite mo at may develop relationship, hindi makahindi sa'yo. Tama po ba? Ha? Naalala ko po yung matandang nagpapakarwas po ako, nakausap ko siya, biglang, Pastor, sa linggo sa inyo na ako magsisimba. Biglang gustong sumama. Bakit? Kasi nga, may na-develop na relationship. You have to teach your people, if you're gonna evangelize and win more people and help them to find their way back to God, it involves relationship. Tama po ba? So, mahalaga po, natuturuan nyo ang inyong mga bagong disciple na magbibintay ng kaluluwa, and we need to connect them through relationship. At pag na-develop ang connection, remember the principle, people are connected to us before they could become connected to God. Because we are usually the channel of God's blessing to these people. Ang makonect sa'yo, makukonect sa Lord. Ang hindi makonect sa'yo, malabang makonect kay Lord. Because God will always use someone to be connected to you so that you can connect that person to God. So targeting people involves relationship connection. Amen. And then number 5. Okay? Number 5 is invitation. Na-connect mo na sila, may relationship na finally, i-invite na natin sila. Usually, wag nyo sila basta-basta imbitahin sa next week na kagad. O this Sunday. Usually, mga 3 weeks pa, invite mo na. Ha? 3 weeks pa naman, ibig sabihin makakahanda siya. May gagawin kasi ako, no, 3 weeks pa yan, matagal pa yan. Alam nyo ba na the more na pinaghahanda nyo sila, the more na mataas ang tendency na sasama sila sa'yo. Pag in-invite mo sila ngayon, Lunes, sa linggo na kaagad, usually hindi sumasama. Lalo na pag in-invite mo sila ng Friday, sa linggo na, mas mahirap sumama. Pero according sa pag-aaral, kung bibigyan mo siya ng 2 to 3 weeks, saka mo siya in-invite, most likely the person will come. So this is, pinag-aaralan to. May process to. The more you develop relationship, nagiging magkaibigan kayo, sabay iimbitahin mo siya. Not this week, not this Sunday, but next Sunday. Kaya nga 3 months ang preparation. Tama? Because you don't need to be in a hurry. Ito ay calculated risk. Mayroon tayong ginagawa. Mali na mga kapatid. So the invitation must be sure. Huwag pa bigla-bigla. Invite ngayon, dating bukas, wala kang makukuha. But subukan mo.
in 2 weeks or 3 weeks, then invite them. No? Invite mo na sila, after 3 weeks mo sila papuntahin. Kasi pagka 3 weeks, maihahanda mo yung kanyang transportation, yung time saan mag-meet. In 3 weeks, ikaw ngayon, di ba pa-pressure? Tama po ba? Pag hindi sila pwede, mapag-aaralan mo, hindi pala ito pwede sa Tuesday kasi may meeting sa office niya. Wednesday, nagpapasyal doon sa kanyang nanay. Thursday, pwede ito. So Thursday tayo, Thursday. Di ba? So begin, papakalatin nyo, Thursday na tayo, Thursday na tayo, Thursday. So eventually, everybody can come on that Thursday. So you have to pray and analyze your situation. Now, number 6, habang isineset up yung invitation, the need for training is so important. Anong ite-train mo sa kanila bago kayo bago kayo mag-complete ng 12? Dapat yung first 3 disciples mo marunong mag-invite. Tuturuan mo sila. Number 2, marunong sila mag-present ng one-verse evangelism. Yung OVE, one-verse evangelism po yun. At pangatlo, dapat marunong sila, na-train sila gumamit ng personal testimony. Okay? Alam niyo po ba, kahit hindi siya marunong mag-present pa ng gospel masterfully, pero kung alam niyang ikwento nung gospel experience niya, mga tao po, marami pong nangyayari. So, 3 training kailangan niya. Ano yun na? How to invite people. Number 2. Okay. How to present the gospel. OVE, one-verse evangelism. Then number 3, personal testimony. Please. Kaya sabi ko, huwag kayong magmamadali. Tinetrain nyo itong 12 nyo, tinetrain nyo yung 3. Kinakailangan nyo muna silang i-train. Now, after that, number 7 tayo. Okay? Harvest event. Ito na po yung harvest event. What to do before, during, and after the events. Dapat alam nyo po ang gagawin, what to do before the events, what to do during the events, and what to do after the events. Okay? Bago yung event na yon, dapat alam nyo na gagawin ninyo. During the event, dapat alam nyo na ginagawa ninyo. At gagawin ninyo, at higit sa lahat, after the event, alam nyo rin ang gagawin ninyo. For example, bago mag-event, ano dapat ang inihahanda natin? Handa na ba yung DVD? Handa na ba yung TV? May kuryente na ba? Wala na ba yung mga pusa at aso? Maayos ba yung mga pagkain natin? Baka yung pagkain natin, tingin nila mura na namurumi pa. Di ba? So, tingnan natin, baka yung pagkain, baka ano ba yan? Maayos ba yan? Presentable ba yan? Everything must be prepared before the event. Amen po ba? Ano ba tong guest natin darating anong klase? For example, ang in-invite nyo, puro tatay. Amen? Diba? Puro tatay. Ano yung papakain mo sa kanila? Ha? Yung pang youth? O yung pang tatay? Siyempre, yung pagkain ng pang tatay. Di ba? So, ano mga paborito mga pagkain ng tatay? Usually, mga disabaw. Yan. Mga barbecue. Yun mga gusto ng mga tatay eh. Pero pag mga youth, ano gusto pagkain yan? Mga ano? Di ba? Gusto nila mga jelly ace, mga jelly. Bibigyan mo sa tatay yung jelly. Di ba? Lollipops. Lollipop, tatayan. So, pati yung pagkain appropriate. Di ba? Kasama yun during or before the event. Now, ano gawin? During the event, sitting position is very crucial. Andito ang TV, sa alat si Popoy, dito lahat nakaharap. Teka mo, nandito TV, dapat dito nakaposisyon. So, pati yung mga sala nyo, inaayos nyo yun. During. Kasi dapat alam nyo during the event. Saan yung CR? Pinaposisyon nyo dito, ang CR, iikot pang gano'n bago maka-CR. No, hanapin natin yung pinakamagandang posisyon. Di ba? Tama po ba? Dapat walang ibang nadidinig kundi yung mensahe natin. So, everything must be prepared during the event. Alam natin mangyayari. And then, after the event, paano pag tumanggap lahat yan, ano gagawin natin? After the event, paano sila magre-respond sa gospel? After the event, may bibigay ba tayo sa kanila mga reading materials? Bibigyan ba natin sila ng Quran o Bible? Diba? Titignan ko na bibigay natin. Meron ba tayong mga reading materials na ibibigay? Be ready. So, ibig sabihin, you have to prepare for the events. Now, ano kasunod? Remember, prepare your consolidation strategy. Ito po yung mahalaga. Okay? Pagkatapos ng event, gaano kayo kahanda to consolidate yung 20 people? Okay? Malinaw mga kapatid. Consolidation strategy. And then number 5 o number 9, magkikreate ka ng second to fourth reason to go back to sales. Now, wag lang, tingnan mo na, sandali, Pastor, ibig sabihin, hindi lang namin paghahandaan yung first time visit. Yes.
Pati yung second, third, and fourth visit, pagandaan mo na rin. Okay, let me tell you this. Ito, ginawa po ito. During the event, sabi nung cell leader, dito si Bishop Oriel, ito gagawin natin. Pagbalik sa next week, magtuturo kami ng how to love your wife better. Puro husband to eh. Mahirap naman sabihin sa inyo how to graduate from your high school. Out of topic ka doon. So, pwede ka mag-topic. Tanungin mo, ano ba yung appropriate lesson na ituturo sa kanila sa next week para yun na magiging big reason bakit ako dapat bumalik. Because sa totoo lang, if you touch the need, they will come back. Yan, dyan dapat kayo magaling. Yung pampabalik ng second, third, and fourth. Kasi po ayon sa pag-aaral, pag pumunti sila sa cell ng 1, 2, 3 hanggang 4 times, they most likely will stay in the cell. So it's not a problem of bringing these people for the first time. Our problem is how to make them keep on coming back. So that's another strategy. So hindi lamang po kayo naghahanda ng film showing, pero kung paano yung pinagandaan magandang film showing, dapat paghandaan nyo yung magandang pang second comeback, third comeback, and fourth comeback. Well, the simple strategy is find the needs and meet the needs. Yun lang yan. Okay, so if you can find the needs of these people and then meet the needs, they will come. May natututunan tayo? Okay. Now, tingnan nyo po ito. Kapag nagawa nyo po ito, maintain what you achieve. Ganito nangyari. So, tagtatatlo yun yung actual eh. Tatlo. Yung cell leader nagdala ng 3, so siyam. Pagkatapos ng film showing, tumanggap yung siyam. Hallelujah. Bumalik, 4. So, hindi pa rin 12. So, ang gagawin nyo, kahit 4 lang yung nakuha, hindi siyam, maintain what you have achieved. Kinakailangan mapabalik nyo ng 3rd time hanggang 4th time. Mapabalik nyo 2nd, 3rd, and 4th time. Now, so after you have done these 3, 4 times na pagbabalik, 7 pa rin. So ano gagawin mo yung number 11? Number 11, ito yung sagot. Repeat the process if the goal is not met. Ulitin mo lang. So ano gagawin mo? Kasama ko na yung 7, hindi lang 3. Mag-spiritual preparation kami, mag-vision casting ulit kami, magta-target ulit kami, makikipag-connect kami, mag-i-invite ulit kami, magte-train ulit kami, may 4 na bago, mag-i-event ulit kami, mag-i-strategy ulit kami ng consolidation, mag-i-create kami ng 2nd to 4th reason. 7, alam nyo nangyari sa 7? Ang invitation, tagda-2. Di dumating, 14. Ilan na lang ang kulang? 4 plus 3, naging 7, 5 na lang ang kulang. Ang in-invite, 14. Ginawa ulit. Sa second roll nila, yung balik ng mga tao ng second, third, 7 sila, nagdagdag ng 14, alam nyo nakuha nila? 8. So, kailangan lang 5, sobra pa ng 3. Ibig sabihin, pastor, paano kung 7, 14, 2 lang ang nakuha? Di siyam, ulitin mo ulit. Huwag mong tigilan yan. Kahit abutin pa ako ng 4 na buwan, magkaka-12 ako dyan. Sa kulit niyan, ewan ko lang, hindi ka magkaroon ng 12. Hanggang sa mamaster ng mga tao yan. So yung 12 mo, sabi niya, hindi ko to titigilan hanggat hindi nagkaka-12. Pray tayo, train tayo. Siyempre may prayer yan, may training yan. Imposibleng biguin ng Diyos yan. Say amen. May spiritual preparation. May vision, nagpe-pray, nag-i-invite. Paano mabibigo yung mga disciple na yan? Naintindihan niyo ako mga kapatid? Pag hindi na kompleto, isa pa. Alam niyo, base sa karanasan, wala pong umabot sa 3 attempt. Usually sa pangalawa, puno na yung 12. Alam niyo, naranasan ng 12. Sabi niya, may 12 na ako. Sabi niya, ganun pala yun, no? Hindi pala mahirap. Tama, 3 to 4 months, may 12 na ako. Mag-o-open na siya ng cell. Sasabihin niya, yung ginawa sa akin, yun din ang gagawin ko. Tanda ko yun eh. Yun pala, yung technology na ipasa na sa kanya. Alam niyo mangyayari, lahat ng generation alam nila how to complete your 12.
Pag ito pinauso natin, walang simbahan na may cell group na walang 12. Lahat tayo magkaka-12. Amen. Amen po ba? And then one day, kayo mga pastor, gagawa na rin kayo ng ganyang how to complete your 4 to 12 strategy. Pagbasa namin, pangganda niya na, pakopya. Hanggat lahat tayo matututo sa bawat isa. But for the meantime, ito lang muna gawin nyo. Amen? Malay mo, yung mga taga-kainta, sila Rick Alay, kasama sila Kuya Plebert. Pastor, meron kaming from 3 to 12 in 1 month. Kaya namin yan. In 1 month. May ibang klase yan Yung isa, Pastor, kaya ko. 3 to 12 in 4 months. Talaga. Alam nyo, hanggang sa lahat tayo, minamaster na natin to. Amen? If you can complete your 12, you can build your 144. Gagawin ko to sa isa, gagawin ko to sa hanggang sa 12 ko magkompleto. Then, I have my 144. At alam nyo, dahil nagawa namin to, nag-set na kami ng pattern, ng model, tama? Naipakita namin yung process, tama? Tama? At naipakita namin yung standard. Makiniwala kayo, ito na ang magiging sistema paano nyo mag-complete ng 12 sa buong simbahan ninyo. Sino po excited mag-complete ng 12 sa inyong simbahan na pwedeng gamitin to? Pwede ba itong gamitin? Sino sa inyo maghahanda na gamitin to? Okay. Ngayon December, may assignment kayo sa akin. Ngayon December, lahat ng 12 nyo, dapat magka-12. Amen. Pag hindi kayo nagkuha ng 12, sa susunod na training, hindi ka na pwedeng umaten. Bakit? Practice mo muna. Mag-aaral ka na naman. Tama po ba? Sino sa inyo willing mag-complete ng 12, yung 144? Ipag-pray natin ngayong December na ito, at least may pairs 2, 144, wife and the husband. Amen. Kaya ba na mag-asawa yan na mag-complete ng 144 ang wife, 144 ang husband? Kayang-kaya. Para next year, pag-uusapan na natin yung pag-build nung 24, 144. Amen po ba? With the same strategy to complete your 12, itatransfer nyo lang sa next generation at yung pastor mag-iisip how to complete your 144. Yung how to complete your 12, okay, kailangan tatlong lalaki. Tatlong lalaki. Tatlong lalaki, please. Lapit kayo. Lapit kayo. Yan. Dito kayo, bro. Tingnan nyo to. Paano pag-transfer ng vision? Diyan ka, bro. Diyan ka lang. Okay? Ito yung akin 12. Ito yung akin 12. Ito yung aking 144. Siya yung aking 1728 level. So this is fourth generation to. Ang iniisip ko, how to build your 12. How to build my 144. Kaya lang ito, walang 12. So bibigay sa kanya yung strategy, how to complete your 12. Say amen. Ano nasa isip ko? I will complete my 144 by helping him to complete his 12. Yung 12, mag-complete ng 12. Tama. Pag nabunan namin yung 144, yung how to complete my 144, ilalagay ko na sa kanya. Tapos yung how to complete your 12, ipapasa niya na. Malinaw? So ano nasa utak niya ngayon? Tapos na siya sa 12, ano nasa utak niya ngayon? How to complete your 144. Now ito, dati, cell member, ano gagawin niya? How to complete your 12. So, ako, no. Ang iniisip ko ngayon, buo na yung aking 144. Tama? So siya, hindi pa buo 144 ko. Mag-isip ka ng 144 mo. So, ipapasa mo ngayon dito yung technology ng 12. So, nag-complete siya ng 12. This time, yung how to complete your 144, ipapasa mo sa kanya. Ikaw naman, how to complete your 12, ipapasa mo sa kanya. Isang notebook lang yun, pasapasahan lang. Holy kopya, yun lang ibig sabihin. Tama po ba? Ba't natin, sabi ni ba, ayoko maging nangungope. Original ako. Holy kopya lang yan. Parang kopihan lang. Di ba? Sino willing mangopya? So, yung how to complete the 144, nasa utak ko, impart ko sa kanya, how to complete your 12. Nakompleto na yung 12, congratulations. Pasa mo sa kanya, mag-complete ka ng 12. So, complete ka ng 12, pero complete ka ng 144.
Tumataas to ng level, pataas ng level. Hanggang ma-reach na tong level na ito, na magbubuo din ng 144, dire-diretso. Pag ito umabot na nagbukumpleto ng 144, 40,000 na congregation mo. So ang tanong, sino ang nagbobuo ng 144? Pag si pastor lang, 300. Pag yung disciple niya na, ang nagbubuo ng 144, 1728 na yan. Tama? Pag ito na nagbubuo ng 144, 20,000 level na yan. Pag ito na nagbubuo ng 144, 40,000 level na yan. Naintindihan niyo ako? Meaning to say, if you begin to work, hindi naman mahirap eh. Master the completion of 12 so that you can master how to build your 144. Mahirap ba ito? Hindi. Amen? So, ano assignment nyo? All your 12, complete your 12. Amen? Because I'm building my 144. Yan lang yan. Pagdating ng December, lahat ng 12 mo, may 12 na. Ipapasa ko sa iyo ang isang pinakamagandang next level. I want you to complete your 144. Siya naman, I want you to complete your 12. Pasa lang yung pasa. Pasa lang. Amen. Sino willing ipasa ang vision? Until your third, fourth, and fifth generation. Magtataka po kayo. Your church will never be the same again. Sino po excited? Sino po dito nakikita ninyo? Ang church mo sa lugar ninyo, it could become the largest church in your area. May mga alam nyo, may mga taga-Bulacan tayo. Yung mga taga-Bulacan, lahat ng network ng Bulacan, puro largest church doon, 3,000 hanggang 20,000. Yung mga taga-Binyan, Santa Rosa, Laguna, nako, ang mga churches doon, puro tagto 20,000. Sa Caloocan, kila Pabs, puro tagpo 40,000. Hallelujah. Amen. Sa Antipolo, sila Kuya Freebird, sila Rick Alay doon, sa kanila yung mga tagto 20,000 doon. Amen po ba? Amen. Pumunta ka sa Cavite, and doon din yung mga tagto 20,000. Aba, sa totoo lang po, pwede itong mangyari in the next 3 to 5 years. This dream will come true. Amen. Kung, if you can believe, kung wala kayong acrophobia, if you're willing to pay the price and make a decision for your life. Mga kapatid, sinachallenge ko kayo, it's time to build the house of the Lord. Don't even think, hindi pa kayo ng oras. Ito na po yung oras. Amen? Tama po ba? Para sa kapakanan ng iyong pamilya, ng iyong sarili, at ng iyong iglesia. Amen? Sino po nagpapasalamat sa Panginoon? Tinipon tayo dito ng Panginoon. I pray na lahat tayo uuwi na inspired and we have a good direction coming from God. Amen? Palakpakan natin yung ating mga model. Hallelujah. Tumayo tayo lahat. Sabi mo sa katabi mo, I'm blessed. Sabi mo, I'm building my 144. Hallelujah. Sino dito magde-declare, you will be building your 144. Hallelujah. Taas natin yung ating mga kamay, Panginoon. Marami po salamat sa ginawa mo sa maghapong ito. Lord, you have brought us up there, Lord. As you invite us, come up here, Lord. Come up here. The voice of the Spirit is telling us, come up here. And today, Lord, thank you. And we yield and we listen to your voice, Lord. Panginoon, indeed, this is the time for us to go to the next level. Gamitin mo ang strategy ng G12 Vision, Lord, para makalista kami sa valley, Panginoon. Lord, we want to move upward. We want to go to our next level, Lord. Gamitin mo ang buong kapasturang ito, Panginoon, para dalhin sa next level ang simbahang Pilipino, Panginoon. Lord, gawin mo silang model sa kanilang mga lugar. Gawin mong posible ang mga pangarap na ito sa buhay nila upang makita ng mga tao dito sa sanlibutan na ang mga tao ng Diyos na kapag nangangarap ay tinutupad ng aming Panginoon. Lord, hayaan mo makita ang matibay na pag-asenso ng mga simbahan at pamilya ng mga taong ito. Lord, indeed, something great is going to happen, Lord. Lord, with much expectation, we believe our nation will be changed. Our family will be upgraded, Lord. And our ministry, Lord, will grow that could bring glory to your name. Lord, sa aming paglisan sa lugar nito, we constantly ask for your guidance. We believe, Lord, that if we keep a humble heart, the anointing will flow in us, Lord. Samahan mo with much anointing ang mga taong narito, Lord, and allow them to reap the great harvest that you have for them. Lord, we believe that today we are more getting ready for the multitude.
Salamat, Ama, sa gabing ito. Pinupuri ka namin, niluluwalhati. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.